Maganda po itong sharing niya ni Sister Jennifer Buaya. No, stage 4 cancer po siya. 8 doktor daw ang nag-examine sa kanya at lagi siyang nakikinig sa programa natin punto por punto. Lumalaki yung tiyan niya, akala niya mamamatay na siya. Paglapit niya ng mga sa sacraments, paglapit niya ng sacraments and then using the sacramentals, unting-unti mga kapatid, na bumabalik yung sigla niya. Unti-unti mga kapatid, nawala ang cancer cells niya. Yung magandang healing experience ni Sister Jennifer Buaya. No, stage 4 cancer po siya. At bigla lang lumaki yung tiyan niya na 8 doktor daw ang nag-examine sa kanya at lagi siyang nakikinig sa programa natin punto por punto. No? May bumubulong pa sa kanya na magpakamatay na lang daw siya. Lahat ng mga doktor daw ay hindi nila ma-explain ang nangyayari. Kaya nga, 8 doktor ang sa kanya, tumutulong sa kanya. Yan ang sinasabi niya sa atin nung nakita tayo dun sa Gindulman, no? Lumalaki yung tiyan niya, akala niya mamamatay na siya, no? Pero sa awa ng Diyos, sa pamagitan ng mga instrumento, kahit nalilito yung mga doktor, ang dami na daw na tinitik niya na gamot. Pero wala siyang ganang kumain. From 68 kilos, naging 40 na. So grabe na yung pagkapayat niya. So akala niya na mamamatay na siya. Stage 4 cancer yung sabi ng doktor. So kahit ano ng gamot, ang dami ng gamot na tinitake niya, pero deteriorate pa rin. Wala siyang gana sa maraming bagay. So depressed na siya. At nakikinig daw siya sa mga talk natin. At sabi ko na go to the priest, go to the priest, go to the priest, because all priests are healers. So doon niya na value ang sacraments po. Nung una ay palang less lang yung appreciation niya, pero nung nakikinig siya sa mga programa natin, ay nandun lang siya sa hospital, tumatawag siya ng pari to receive the sacrament of healing as well as the confession, the anointing of the sick, the Holy Eucharist. Yan ang tinatanggap niya. At merong mga kasamahan niya na bumibisita din sa kanya at inaabot yung mga sacramental salt, water, and oil. Sa paggamit niya sa mga sacramentals, nabigla ang lahat. Bakit po? Sumusuka siya ng mga laway na form ng mga clouds. Parang clouds talaga. Doon siya natauha, nakarealize siya dahil sa paggamit niya at paglapit niya ng mga sa sacraments, paglapit niya ng sacraments and then using the sacramentals, unting-unti mga kapatid, na bumabalik yung sigla niya. Unti-unti mga kapatid, bumalik yung pag-asa niya. Unti-unti mga kapatid, nawala ang cancer cells niya. At sa pagkita namin mga kapatid, niyakap niya ako ng mahigpit at paluha pa na nagsishare sa kanyang testimonya. Father, nalilito na yung 8 doktor sa aking karamdaman. Though nalilito sila, pero meron din silang findings. Pero nung pagsuka ko, Father, sa iniinom ko yung holy and exorcise water, holy and exorcise oil, pati yung kinakain ko yung salt dahil nakikinig ako sa'yo. Pero lumapit ako una sa pari at ginagamit talaga nila yung natutunan nila dito sa ating programa punto por punto. At grabe, no? Kahit nagmamadali po ako, hinarangan niya ako, no? Upang mag-share sa magandang, meron ding mga insekto na lumabas sa kanyang bibig sa pagsuka niya.
langaw po yung sino kasali sa pagsuka niya, no? Namanghanga sila, bakit may langaw? Hindi naman siya kumakain ng langaw. Okay lang siguro uod na posible diabetic siya, pero langaw talaga yung lumabas, no? Kita nila. So namangha sila mga kapatid. Grabe yung pagkamangha nila. At dahil doon, sobra niyang galak, sobra niyang saya, dahil sabi niya ang sakramento talaga, Father, at ang mga sacramentals ay malaking tulong upang muling bumangon at mabigyan ako ng additional life, no? Malaki yung tiyan niya ngayon, ay maliit na at cancer free na daw siya, at imposible na daw mabuhay siya nung mga araw na yon. Pero sa awa ng Diyos, no, ine-extend yung kanyang buhay ngayon, no? Mga 40 years old po si Jennifer Buaya po. Siya po ang lumapit sa atin, na-amaze po ako. At yan po. Pero meron ding hindi binigay ng Diyos ang ating hinihingi. Hindi automatic na lahat ng gusto natin ay ibigay sa Diyos, dahil temporary lang po yung ating buhay dito sa mundo. Lahat po tayo ay hindi para dito sa mundong ito, para po tayo sa langit. So kahit mamatay man tayo, sabi ni Kristo ay mabuhay naman tayo. So yung may pananampalataya sa akin, kahit mamatay, mabuhay. At yung mga buhay na may pananampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Okay? Yan po ang katotohanan, no, mga kapatid, na ang ganda talaga mga kapatid, sa mga katotohanan na atin natanggap galing sa mga taga-subaybay natin. Ang ganda talaga, maka-inspire. Kaya nga kahit paus yung boses natin, patuloy lang tayo pag-share nito. At mamaya din may isi-share din ako sa inyo na dahil mag-Christmas party kami from time to time. Kung wala ako dito sa parokya, mag-live lang tayo using the cellphone, using data, para sisikapin ko na maghatid sa inyo ng magandang balita, upang araw-araw, yung pagbasa lang sa banal na kasulatan, magandang balita na po yan. Sa pagbasa lang ng mga aral ng simbahan, Catechism of the Catholic Church, buhay ng mga santo, ay very inspiring po yan, no? So wag kayong matakot mga kapatid, no? At wag kayong mawalan ng pag-asa kahit ano pa yung karamdaman natin. Kung hindi ka naman pinagaling ng Diyos, wag kang mawalan ng pag-asa, dahil hindi naman sinave si Kristo sa kanyang cross. Hanggang kamatayan po yan, yung cross natin. Because we are saved not only by the healing of Jesus. We are not saved not just by the preaching of Jesus, but we are saved, no? The climax of our salvation is in the suffering of Jesus. In like manner, kung hindi ka pinagaling sa karamdaman mo, it is a ministry of suffering, mga kapatid. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Wala na akong oras, mga kapatid. So, God bless you po. God bless. So, Fighting Maria, accept thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus, from the top of our heads down to the very soles of our feet.
Let his blood penetrate the very marrow of our bones, to cleanse us from any entanglement from whatever spirit we have come in contact with during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit, and repress our body, soul, and spirit. And by the sign of your Holy Cross, drive away all evil spirits from us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you, and with your spirit. May Almighty God bless you, protect you from all evil, and deliver you from all sickness. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. To make his message known is our response.